Ang emperador ng isang lungsod sa China ay nananabik sa isang anak na babae matapos magkaroon ng 15 anak na lalaki sa loob ng mahigit 15 taon. Ang kanyang asawa ay nangganganak at ipinanganak ang pinakahihintay na prinsesa. Lahat ng tao sa palasyo ay nasa buwan ang saya hanggang sa mahimitay ang head nurse. Ang bagong prinsesa pala ay may nakakadiri na masangsang na amoy sa katawan na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng malay ng mga tao. Ipinaalam sa hari ang tungkol sa isang epidemya kung saan nahimatay ang 15 yaya, 5 nurse, at 2 gwardya dahil naamoy nila ang bagong panganak. Ibinunyag ng punong doktor ng palasyo na ang prinsesa ay dumaranas ng matinding atypical recang syndrome na nagdudulot ng labis na paglabas ng amoy sa katawan. Sa kasamaang palad, hindi pa nabubuo ang lunas para sa problemang ito, ngunit tiwala ang doktor na gagaling ang prinsesa sa loob ng ilang araw. Ngunit sa ngayon, kailangan nilang magsuot ng maskara para maalagan siya. Lumipas ang 1 linggo ngunit walang bagong balita sa paghahanap ng lunas. Minsan, ang kanyang amoy ay dumadaan sa maskara at nagagawang masuka ang lahat. Para sa kapakanan ng buong palasyo, nag-utos ang hari na dalhin ang tirahan ng prinsesa sa tabing ilog na malayo sa lahat. Lumipas ang panahon, at ang prinsesa ay lumaki na naging isang magandang dalaga ngunit ang kanyang amoy sa katawan ay nananatili pa rin sa kanya. Sinubukan niya ang iba't ibang uri ng paliguan, gamot, at sabon ngunit walang isa mang nakatulong. Sa puntong ito ng kanyang buhay, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang ang mabahong reyna ngunit nag-aalala na mananatili siyang walang asawa dahil sa sakit. Ang kanyang mga magulang ay parehong nag-aalala para sa kanya at patuloy na naghahanap ng isang angkop na lalaki na tatanggap sa kanya sa kabila ng kanyang amoy. Isang araw, nagsagawa sila ng seremonya ng matchmaking kung saan iimbitahan ng isang grupo ng mga kalalakihan na mapagpipilian ng prinsesa. Pinaliguan siya ng mga kasambahay ng mga bulaklak at pabango kahit wala silang ginagawa para makatulong sa amoy. Para pigilan ang amoy, ipinasuot sa kanya ang mga damit na nakatikip sa kanyang buong katawan. Ngunit nang sa harap na ng mga kandidato, ang prinsesa ay bumahing na naging sanhi para maamoy siya ng lahat. Ang ilang mga lalaki ay nagsusuka, ang iba ay nahimatay, at ang mga nakaligtas ay tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa. Nang pigilan ng hari ang isang lalaking nakaligtas, sinaksak niya ang kanyang sarili dahil mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magkaroon ng mabahong asawa. Ang kaganapan ay yumanig sa kumpiyansa ng prinsesa at nagsimula niyang kapuotan ang sarili gaya ng pagkamuhi ng iba sa kanyang amoy. Pagkatapos nito, ipinakilala tayo sa isang florist na nagngangalang Kai. Kilala siya sa paglikha ng mabango at mabulaklak na pabango para sa mga kababaihan ng bayan. Ang pinakamalaking hiling ni Kai sa buhay ay ang maging ambassador ng aromatherapy at pagalingin ang mga sakit gamit ang kanyang kakayahan. Isang hapon, nakita niya ang isang poster na inilabas ng palasyo na nagsasabing ang sinumang magpapagaling sa sakit ng prinsesa ay mapapangasawa niya at magiging maharlikang asawa. Wala talagang pakialam si Kai sa pagpapakasal sa prinsesa ngunit sabik siyang patunayan na gumagana ang aromatherapy at naniniwala siya na ang kanyang mga bulaklak ay makakapagpagaling sa kanya. Nakita natin na marami siyang bulaklak na tumutubo sa kanyang bahay, kabilang ang isang espesyal na tinatawag na stinky weed na talagang mayroong masamang amoy. Bagamat karamihan sa mga tao ay iniisip na ang halaman ay kasuklam-suklam, gusto ito ni Kai gaya ng ibang halaman. Pagkatapos, dumating ang araw ng kompetisyon kung saan ang 6 na piling kandidato ay kailangang gumawa ng 3 mabahong bagay na walang amoy. Agad silang pumasok sa trabaho. Ang iba ay gumagamit ng mahika, ang iba ay gumagamit ng mga kemikal, habang si Kai naman ay ginagamit ang kanyang homemade fragrance. Pagkatapos ng isang mahigpit na labanan, tanging si Kai at isang batang doktor na nagngangalang Kyo ang nakatapos ng gawain. Bibigyan sila ng 3 buwan para gumawa ng formula o teknik na magpapagaling sa prinsesa. Kung magtatagumpay si Kai, mapapahiya ang doktor ng palasyo kaya gusto niyang manalo ang kanyang junior na si Kyo. Sinisikap niyang siraan ang kakayahan ni Kai dahil ipinanganak siya sa isang mababang uri ng pamilya. Gayunpaman, pinahintulutan siya ng hari na makilahok at hindi pinapansin ang mungkahi ng maharlikang doktor. Sa mga sumunod na araw, nagsusumikap si Kai na makalikha ng pinakamabangong sabon na magagawa niya. Upang makahanap ng mga subject na maaari niyang subukan, pumunta siya sa palengke ng isda. Laking gulat niya nang bumagsak sa kanya ang isang babae habang sinusubukang buhatin ang isang mabigat na isda. Siya ay walang iba kundi ang prinsesa na nagbalat kayo bilang isang mangingisda na nagngangalang Hong. Sinisisi niya ang kanyang amoy sa isda para hindi isipin ng mga tao na kakaiba siya.
Nang malaman na nandito siya sa paghahanap ng mabahong tao, kinumbinsi ng prinsesa ang kanyang mga kaibigang mangingisda na tulungan siya. Dumating sila sa kanyang bahay kung saan sila pinapaligo ng halos 1 oras gamit ang sabon sa bawat sulok ng kanilang katawan. Inaamoy ni Kai ang mga ito pagkatapos at hinimatay dahil hindi gumana ang sabon. Pagkaalis ng mga mangingisda, nag-alok si Hong na maging test subject niya ng libre. Ang isang nasasabik na Kai ay nagsasagawa ng steam therapy, green water therapy, mummy wrap bath, at iba pang mga diskarte sa kanya ngunit walang gumana upang gamutin ang masangsang na amoy ng kanyang katawan. Samantala, ang katunggali ni Kai na si Kyo ay nagtatrabaho sa Royal Doctor. Gusto niyang makasigurado na hindi mananalo si Kai dahil masisira nito ang reputasyon ng buong Royal Medical Association. Handa silang gumawa ng anumang paraan upang hindi makahanap si Kai ng lunas. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Kai at Hong ang mga eksperimento. Napansin ni Kai na nawala ang amoy ng kanyang mabahong weed powder sa hindi malamang dahilan. Itinuring niya ito bilang isang pagkakamali at patuloy na nagtatrabaho sa iba pang mga pulbos. Nang oras na para umalis si Hong, umulan ng malakas kaya nanatili siya sa kanya magdamag at laking gulat ni Kai nang makitang natutulog si Hong na nakasuot ng mabahong damit at sapatos. Sa katotohanan, ang mga damit ay pinagtatakpan ang kanyang amoy kaya naman hindi niya ito hinuhubad. Kinaumagahan, pumunta sila sa kagubatan upang mamites ng ilang mga ligaw na bulaklak. Umuulan na naman at kailangan nilang sumilong sa ilalim ng jacket ni Kai. Dahil malapit ito kay Hong, naamoy niya ang mabahong amoy nito at ipinahayag ang kanyang pagkasuklam. Nagsimulang magkagusto sa kanya si Hong nang higit pa sa isang kaibigan kahit na nawasak ang kanyang puso sa komento. Isang nalilitong Kai ang nakatingin habang siya ay tumatakbo palayo sa galit. Maya-maya, bumalik si Kai sa bahay at nakita na ang lahat ng kanyang mga bulaklak ay nawasak maliban sa mabahong damo. Sa paghahanap ng kaaliwan, pinuntahan niya si Hong at nadatnan itong nagsasayaw mag-isa. Galit pa rin, binato siya nito dahil ayaw niyang maniwala na nasira ang kanyang bahay. Uminom si Kai sa buong gabi at bumagsak sa gitna ng kalye. Ito ay nang makita niyang pinagpapawisan ang mga babae at nagkaroon ng ideya. Naisip niyang gumawa ng gamot mula sa pawis ng mga babae sa pag-aakalang susupilin nito ang sariling amoy ng tao. Sa ganoong paraan, maaaring maligo para maalis ang pawis sa kanilang katawan at matatanggal na ang amoy. Humingi ng tulong si Kai sa mga mangingisda at pumayag sila matapos silang kumbinsihin ni Hong. Sa sumunod na oras, gumawa sila ng isang grupo ng mga kababaihan na sumayaw ng tuloy-tuloy at nag-iipon ng kanilang pawis. Pagkatapos, si Kai ay nagtatrabaho buong gabi at gumagawa ng mahiwagang gayuma. Ngunit nang may handa na ito, inatake siya ng isang nakamaskara na magnanakaw at binasag ang vial. Hinabol ni Kai ang lalaki at napadpad sa bahay ni Kyo. Gayunpaman, sinabi ng doktor na hindi siya lumabas ng bahay at dahil walang ebidensya si Kai, wala siyang magagawa. Sa loob, mayroong isang grupo ng mga siyentipiko na nagtatrabaho kasama si Kyo na nagpayanig sa diwa ni Kai lalo na ngayong nasira ang kanyang pinaghirapan. Sa sumunod na eksena, nag-iisa siya sa kanyang tahanan nang dumating si Hong na may dalang balde na puno ng pawis upang maipagpatuloy niya ang eksperimento. Ang kilos ay yumantig sa puso ni Kai at hiniling niya sa kanya na manatili sa gabi. Kinakantahan siya ni Hong ng isang magandang kanta na nagpapakalma sa kanyang nerbiyos at tinutulungan siyang mag-focus. Pagkalipas ng ilang araw, kinumpleto ni Kai ang formula at inispray ito sa mga mangingisda upang makita kung gumagana ito. Gusto niyang subukan din ito kay Hong ngunit nagkukunwaring allergic ito sa pawis para hindi mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Ang potion ay gumagana ng perpekto sa mga lalaki at nagagawang mas mabango ang mga ito. Kahit na hindi ito permanenteng solusyon, masaya si Kai sa pag-unlad. Gayunpaman, kailangan nilang gamitin ito sa isang babae upang makita kung gagana rin ito sa prinsesa. Sa gabi, ang grupo ay pumupunta sa palasyo upang makilala ang nag-iisang mabahong babae sa bayan maliban sa prinsesa. Siya ang asawa ng maharlikang doktor na kilala sa kanyang mabahong umutot. Ang grupo ay nagtatago sa labas ng banyo at ginamit ang formula sa kanya para lamang matuklasan na ang solusyon ay hindi gumagana sa mga kababaihan. Sa sumunod na mga araw, nagtatrabaho si Kai araw at gabi, hindi pinapansin ang kanyang kalusugan. Natagpuan siya ni Hong na dumudugo ang kanyang ilong dahil siya ay sumisinghot ng maraming beses. Pinipilit niya itong magpahinga sa gabi kahit na si Kai ay hindi sang-ayon sa ideya. Kinaumagahan, pumunta siya sa kakahuyan at nakasalubong niya ang isang matandang mag-asawa na nagbabaon ng mga bulaklak sa lupa.
Inihayag nila na gusto nilang bigyan ng tamang libing ang mga patay na bulaklak. Ang mag-asawa ay mga botanist na may malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng mga halaman. Nang tanungin niya kung ano ang pinakamabangong bulaklak sa lahat ng panahon, pinangalanan nila ang 4 na bulaklak na tumutubo sa 4 na magkakaibang panahon. Ang mag-asawa ay umalis sa ilang sandali, ngunit ito ay nagbigay kay Kai ng isang napakatalinong ideya na tiyak na gagana bilang isang lunas. Sinabi niya kay Hong na kailangan niyang maglibot sa China para mangolekta ng 4 na panapanahong bulaklak. Nag-aalok siya na sumama sa kanya at ang dalawa ay umalis para sa isang buwang paglalakbay sa mga lugar na may iba't ibang klima. Nagbobonding sila habang naglalakbay at umuwi sila pagkatapos ng matagumpay na paglalakbay. Sa ngayon, mayroon na lang silang 1 linggo bago matapos ang 3 buwang panahon ng eksperimento. Nagkasakit si Kai, kaya ginamit ni Hong ang kanyang diary para gawin ang formula para sa kanya. Dahil barado ang ilong ni Kai, hindi niya ito maamoy at nagkatabi ang dalawa sa gabi. Sa kalaunan, dumating ang araw ng paghuhukom at pinayagan siya ni Hong na pagalingin ang prinsesa at pakasalan ito. Hindi komportable si Kai na iwan siya, ngunit kailangan niyang patunayan na gumagana ang aromatherapy. Sa sumunod na eksena, ang mga katunggali ay nasa harap ng hari at ang prinsesa ay nasa likod ng isang tolda. Nauna si Kyo at gumamit ng ilang pressure point para subukang alisin ang masamang amoy. Gayunpaman, nasira nito ang kanyang pang-amoy at siya lamang ang hindi nakakaamoy ng kanyang amoy. Nangako siyang gagawin ang parehong pamamaraan sa bawat mamamayan upang hindi nila maamoy ang kanyang amoy. Sa ganoong paraan, siya ay magiging malaya. Ang hari ay hindi napahanga sa kanyang panukala at hiniling kay Kai na magpatuloy. Sinubukan ng maharlikang doktor na makialam, ngunit pinatunayan ni Kai na wala siyang pang-amoy, kaya naman wala siyang kakayahang magdesisyon. Inalayas ng hari ang doktor sa palasyo dahil sa pagsisinungaling sa kanya at pagpapanggap na gumagawa ng lunas. Kasunod nito, kinain ng prinsesa ang tableta na talagang nagpapagaling sa kanyang sakit at nagpapabango sa kanya. Naging maayos ang lahat hanggang sa lumabas siya ng tent na nagpapakita na ang gamot ay gumagana lamang sa loob ng ilang sandali. Papatayin na sana ng hari si Kai, ngunit napatigil ito nang marinig ang pag-iyak ng prinsesa. Nang bumagsak ang kanyang luha sa lupa, nakaramdam ng epiphany si Kai. Nagmakaawa siya sa hari na bigyan pa siya ng 1 araw para may maidagdag siya sa gamot. Si Kai ay binibigyan ng 24 na oras, kaya naman, agad niyang pinuntahan si Hong. Naalala niya ang oras na nawala ang amoy ng pulbos na gawa sa mabahong damo dahil napunta dito ang kanyang mga luha noong nakaraang araw. Sa tingin niya, kapag nadagdagan ng luha nito ang gamot ay tiyak na gagana ito. Upang pahiyakan si Hong, sinabi ni Kai sa kanya na alam niyang ang amoy ay hindi nagmumula sa kanyang damit kundi sa kanyang katawan. Ibinunyag ni Hong na hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan noong siya ay maliit at ikinahihiya siya kahit ang kanyang pamilya, lahat ay dahil sa salot na sakit. Isang araw, tumalon siya sa ilog para gawin ang hindi maisip, ngunit nailigtas siya ng mga mangingisda. Matapos mabuhay, sa wakas ay nadiskubre niyang hindi pala siya salot sa tuwing siya ay nasa palengke ng isda, kaya naman nagsimula siyang tumira sa kanila. Sa oras na siya ay natapos na sa pagkukwento, siya ay nakaipon ng sapat na luha. Nagpapasalamat si Kai sa kanyang tulong, ngunit masama ang kanyang pakiramdam sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, pumunta siya sa palasyo para isumite ang pinal na produkto, ngunit nakita niya ang doktor at ang kanyang asawa na magkasama. Walang pang-amoy ang doktor, ngunit ayaw niyang gumaling dahil kung gayon, hindi niya makakasama ang kanyang asawa na may mabahong utot. Dahil sa pagmamahalan nila, napagtanto ni Kai na kailangan niya si Hong sa kanyang buhay. Kaya naman, tumakbo siya sa palengke kung saan dumalo siya sa flower festival. Binigyan niya ito ng gamot at nangako na mamahalin siya ng walang hanggan kahit hindi ito umubra. Siya ay lumipad sa kanyang mga bisig at ininom ang gamot. Gayunpaman, pumunta si Kai sa palasyo upang humingi ng tawad sa hari sa hindi pagkumpleto ng gawain. Bago ko tapusin ang kwento, shoutout nga pala kina Sar HTV Vlogs, Marvy Jimenez, Danica Cabernet 08, JR Palerno, Siren Caro, Zach Decula, Sean John Denlos, at Tagalog Film Explain. Anyway, humingi siya ng paumanhin sa prinsesa at pumunta sa kanyang quarter. Sa kanyang sorpresa, nakita niya ang isang walang amoy na si Hong at nalaman niyang siya ang prinsesa. Sa wakas ay mayroon na siyang mapagmahal na asawa at mabangong katawan. Sa huling eksena, ikinasal ang dalawa habang nagdiriwang ang buong lungsod. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel.
And as always, thank you for watching.